guys, good morning, magandang tanghali sa inyo. Ngayong araw guys, samahan niyo ako ngayon sa pagkakape sa aking munting tindahan. Tuwing umaga guys, ito ang routine ko habang nagbabantay ng tindahan. Nagkakape habang ako ay naglilinis ng kalat. Kapag natapos, iisip na ng gagawin sa buong araw. Nandyan yung mag-iisip ng ulam, nalulutuin sa tanghalian, ng merienda, tapos yung mga iba pang gawain sa bahay. Maliban pa dyan kapag mamimili ako ng paninda, o kaya kapag magpapadeliver ng alak at mga soft drinks. Pagod din kapag nagkakasabay-sabay ang pagdating sa isang araw ng mga deliver. Ayan ang tindahan. By the way, dito muna tayo sa pagkakape. Pagkakape ko, ayan guys, sa ganitong ngayong umaga, pagka bukas ng tindahan, yun nga, magkakape, mag-iisip ng mga gawain sa buong araw. Ay, nakakapagod. Minsan okay lang. Mapunta pala ako guys sa dito sa mga nagpaplano o nagbabalak magnegosyo ng ganitong sari-sari store. Makapag-share lang ako sa inyo bago kayo magsimula. Ang tanong ko sa inyo, sigurado ba kayo sa pinaplano nyo? Sigurado ba kayo dyan sa decision mo? Dapat buo ang loob mo, tsaka dapat siguraduhin mo din na sapat ang puhunan nyo. Kasi hindi mawawala ang mga nangungutang dyan, lalo na kung malapit ka sa ka-relatives mo. Yung sari-sari store, may kaakibat na pagod din yan. Yung mga gimmick mo, mawawala na yan. Magpupugos ka talaga dyan sa decision mo. Maghahanap ka ng pwesto, maghahanap ka ng supplier ng mga paninda mo, saka dapat nakahanda ka din sa tumal ng panahon. Minsan mahina, minsan malakas, kaya kailangan ng patient. Tapos kailangan regular, hindi ka nagkukulang ng paninda sa araw-araw. Kung ano ang wala, kailangan bili ka kaagad kinabukasan para napapaikot mo ang pera. Tapos kailangan alam mo din ang presyuhan ng mga paninda mo. Kailangan din na alam mo yung kung magkano ang ipapatong mo sa mga paninda. Saka dapat hindi ka antukin. Bawal matulog sa araw, dapat sa gabi lang. Kailangan may libangan ka. Para hindi ka antukin sa pagbabantay
ng tindahan mo. Ayun guys, sa mga nagbabalak ng yun, sari-sari store, kung kaya nyo itong gawin, yung mga sinabi ko, pwede na kayong magsimula. Pero kung nagpaplano ka ng ganito, tapos hindi mo pa maiwan yung mga jamming sa mga kaibigan mo, sa barkada, sa gimmick, galaan sa labas, ay huwag mo munang ituloy. Kasi baka magtapon ka lang ng pera. Sayang lang kung sa pagkain sana nabusog pa ako. Charot. Ayan, isave nyo na lang muna yung pera nyo kapag ka hindi pa buo ang loob nyo sa ganitong negosyo. Alam kong maliit lang yan, pero ikaakibat din talagang pagod. Hindi yan yung tipong madali lang tingnan. May pagod din yan kasi dapat alagaan mo. Ayun. Payong kaibigan lang naman. Nagpapayo lang naman ako sa inyo. Yan sa mga Gen Z, sa mga kabataan ngayon. Ayan, huwag kayong padalos-dalos kung hindi pa po ang loob ninyo. Kasi yan, parang sinasabing sugal din yan eh. Kapag pinabayaan mo, walang mararating ang puhunan mo. Kailangan tutukan mo yan para may marating ka sa mga desisyon mo. Ayan. Mapunta lang ako guys dito sa yung mga pinakikisuyuan natin na magbantay sa tindahan. Diba di natin maiiwasan yun guys, na sa tuwing may lakad tayo, di natin maiwasan na ibilin yung tindahan sa ibang tao. Pero hindi naman yung ibang tao na yung ka-relatives o kung sino man nakilala. Yan kasi, kumbaga parang ayan, mahirap kasi guys yung parang ibibilin mo sa ibang tao. Although hindi din may iwasan dahil nga sa obligasyon kung yung mga transaction mo sa labas, kailangan mo lakarin. Kaya sa mga pinakikisuyuan natin, may share lang ako sa inyo guys. May share ako sa kanila. Baka naman kapag kayo ang pinagbantay ng tindahan, makikiusap ako sa inyo na bilang respeto na lang sa may-ari. Kapag magbantay kayo ng tindahan, magbantay lang kayo. Huwag nyong pakialaman yung mga tindahan na parang pag ginusto nyo, para kayong nagmumukbang, nag-i-eat all you can,
yung ganun kasi tindahan, ilan lang naman yan. Tapos nun, yung iba, pati yung benta, pinapakialaman. Kaya, wag sanang ganun. Kailangan, kung talagang dapat kayong katiwalaan, mag-ano kayo, wag kayong masyadong wag niyo pakialaman yung paninda, yung benta. Ang gawin niyo lang, kung may namimili, yun, bigyan niyo. Kung may suklian. Huwag kasi yung parang ang luwag-luwag. Minsan parang may abusong ginagawa. Mas maganda, magsabi na lang kayo ng totoo kung ano yung kailangan nyo para pagkatiwalaan kayo ng may-ari. Mas maganda kasi kung nag-uusap ba o kung kagaya yan, pag nagbantay ka, sabihin mo na lang sa may-ari na ganito, pwede bang ganito, ganyan, ganyan. Madali lang naman pag-usapan yan as long as nagpapaalam ka. Huwag lang yung pinabantay ka nga dyan, tapos nag-uupa naman agad-agad kasi may plano kang magmukbang, mag-eat all you can, ayan. Huwag ganun. Sana sa mga nagbabantay or pinapakisuyuan, maging sa inyo to. O kahit makiusap ako sa inyo na kung hanggat maaari sana, maging fair lang tayo, huwag natin abusuhin yung kuwan. Kasi yung may-ari, bilang kagaya ko, nagpapagod din ako dyan. Hindi ko din naman basta-basta pinaghahakot yan o prilang dalampot para lang may ilagay dyan o may paninda lang. Kaya kailangan maging maging tapat lang. Kasi di rin mahirap talagang mahirap din yung ganyan tindahan. So guys, ito, kasi may obligasyon din kasi ako dyan pagkatapos magkape-kape, hinahatid ko na yung donya ko. Hinahatid ko muna ng papuntang Makati yan, araw-araw. Kaya, hanggang dito na muna siguro ako guys. May mga gagawin pa akong ibang video guys, yung ibang mga past experience ko. Share ko sa inyo. So thanks guys, share nyo yung... Di mo ba alam na may nagmamahal sa'yo ang tunay ako?